Tignan niyo naman, nakakaawa. Marami pala sa ating mga kababayan, umabot na sila ng 100 years old. Ito po ay ipinasa batas ng ating former President Duterte. I believe sometime in Feb 2022 na ipinasa sa batas yung Centenarians Act, kung saan pag umabot ka ng 100 years old, meron kang automatic na 100,000 pesos maibibigay. So, eto nung naging presidente itong si Marcos Jr., nagkaroon ng issue na unfunded daw at ang sinisisi nila ay yung former administration. Ikapapasa nga pa nga lang ng batas nung Feb 2022. Naging presidente siya ng June 2022. So, ewan ko lang kasi meron din silang, in fairness naman, meron siyang ginawang inaugural na centenarian na event, pero yun ay under the expanded. Meron nang ang batas, in-expand pa daw niya. In-expand under some senators and House congressman na ipinasa batas nila yung expanded. Pandagdag siguro or gustong tabunan yung batas na ipinasa batas ng under Duterte administration. But anyhow, pupuntahan natin yan maya-maya ng konti. Dito muna tayo, tignan muna natin ito, nag-viral na video ng isang vlogger na si Soto TV10, kung saan ito meron tayo mga 4 to 5 na mga lolas na hanggang ngayon ang daming hinihinging requirements hanggang ngayon. Baka wag naman sana, ito baka pumanaw na sila, hindi pa naibibigay. Panoorin muna natin ito. 1920. Isipin nyo 106 Grabe. years old. Wala pa siyang 106. wala pa siya nakukuhang 100,000 na centennial. Dahil sumobra na raw sa taon. Pero may birth certificate si Sumabra sa taon, 100 above nga eh. tatay. Kompleto. May birth certificate pero wala siyang nakuha. Yon. May birth certificate pero ano sabi sa inyo? Sabi sa akin, noon pinakayos sa akin yung birth certificate, sabi kumpletuhin mo yung birth certificate para makuha yung 100,000. Oh. Ay nakumpleto ko na po yung birth certificate, sabi sumobra na naman po yung year. Overage na. Ganun. Overage na po si na tatay daw. kaya po wala siya nakuha centennial. Sila po yung Ayan mga pa, oh. 102 years old Tatlo, na, apat. 103 years old o higit 100 taon na. Apat sila. Kaso wala pa silang nakukuha centennial. Pero sa senior, may nakuha na po kayo. Senior, yung para sa senior. Nakuha na. Nakakuha na para sa senior. Yung 10,000. 10,000, 5,000, 3,000. Nakuha para sa senior. Buwan-buwan na mo, tinibuwa. Kay tatay, magkano nakuha? Sa senior niya? Ganyan din. 10,000. Lahat kayo 10,000. Yun yung para sa senior. Pero yung sa centennial, dahil si tatay, katulad ni tatay, naging sundalo pa siya ng mga Amerikano nung araw. Pinanganak siya noong November 15, Sundalo 1923. 102 years old na siya, pero wala pa siyang nakuhang centennial, yung 100,000. Eto si tatay, ganun din. Pinanganak si tatay noong February 21, 1923. O di ibig sabihin, nasa 102 na si tatay. Wala pa rin siya nakukuha. Malapit na rin siya mag 103. Tapos si Lola, ganun din. Wala pa rin siya nakuha. 102 years old na siya. Kaya na in-issue yung ID. 1923 din kayo, Lola. Kayo ba yung mga magkakababata noon? Magkakababata sila. Ang Tindi tatag nyo Ito si Lolo. Ito pinakamatanda. Grabe, 105 years old ka na kayo. Kasi pinanganak siya nung January 26, 1920. Kaka 106. Kaka 106 lang ni tatay. Isipin First nyo 106 World War. years old. Wala pa siyang nakukuhang 100,000 na centennial. World War I Dahil ata sumobra na raw sa taon. Pero may birth certificate si tatay. Kompleto na po yun. Ayun, Kompleto. sumobra sa taon. May birth certificate pero wala siyang nakuha. Yon. May birth certificate pero ano sabi sa inyo? Sabi sa akin, noon pinakayos sa akin yung birth certificate, sabi kumpletuhin mo yung birth certificate para makuha yung 100,000. Ay nakumpleto ko na po yung birth certificate, sabi sumobra na naman po yung year. Edad. Overage na.
January Grabe, 26, 1920. Grabe, ano? Tapos, tignan ninyo mga itsura niyan. Talagang halatado na mahirap sila. No? Ito pa, nag-serve ng sundalo sa Americans ata, ewan ko kung saan. Pero, tignan ninyo naman talagang dihamak na mahirap sila. Ngayon, nagsagawa ng event inaugural itong si Marcos Jr. under doon sa expanded centenary or Centenarians Act noong 2024. Hindi, ano lang to? Feb 2025. Nung last year lang. Ito po ay under the 19th Congress, nagpasa sila ng Expanded Centenarians Act of 2024. So, ang isa sa mga sponsors dyan ay si Aimee at si Bong Revilla. Pero tignan ninyo naman yung kanilang mga pinagbigyan. He shall be assisted by Yung mga pinagbigyan nila, tignan ninyo naman. Mukhang hindi nila kailangan. Sila yung tipong may kaya o di perlas pa yung mga yan. Ay, di kwentas. Hindi nila kailangan yan eh. Biruin ninyo. Di gold, di relos, di... Ay, nako, Diyos ko po, Marcos Jr. Dapat doon ka sa mga nasa laylayan. Tingnan nyo, kaya nilang makabili ng wheelchair. Di ba? Ayan, mga mayayaman na yung mga to. Hindi na ninyo kailangan yung 100K na di na lang ipaubaya sa mga ito, walang gold. Di gold sila, di perlas, di... Walang iyang Marcos Jr. Ito, ang dami pang nangangailangan. Tignan nyo naman yung mga yan. Ladies and gentlemen, the press Hindi na binaba natin yung presyuhan upang Tignan nyo naman yung mga yan. Mukhang hindi nila kailangan. at senior citizen. Samantalang ang mga to, Batas na ito ay nagbibigay ng libre. ito kasi nag-viral tong video na to, no? I think nasa 9 million or 10 million views na ito as of now, or maybe more. Kawawa sila. Indigent senior citizen. Ah. Kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 Ay- piso bawat ayan na, ito parang mga to. na buwanang pensyon. May mga residential Buwan care centennial. facilities na Pero sa senior, minakuha na po pinamamahalaan kayo. ng DSWD Senior. para sa edad ng 6 na po at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at Walang napabayaang iyang Marcos senior Jr. citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na Diyan nyo makikita na yung pinaggagawa nitong presidenteng ito ay pakitang tao lamang. Kumuha sila ng mga able na mga 100 years above, pero yung mga hindi naman talaga kailangan. Hindi naman sa inaano natin itong mga nabigyan, pero it looks sa akin kung ako yung magja-judge, ay may kaya ang mga to kung i-compare mo sa mga ito. Tingnan nyo naman yung mga yan. 105, 106, 1920 pa. Compare mo sa mga to. government, ladies and gentlemen. Compare mo sa mga yan. Kaya walang kwenta talaga ito. Ilang weeks, I think more than a week na hindi siya nagpakita. Abay, sa wakas, nagpakita siya. No? At ibinida pa yung budget ng DepEd na 1.3 trillion samantalang itong mga ito matagal nang humihingi ng tulong dahil papunta na yung kanilang parents, 100 plus years, walang ibinibigay, walang budget.
Samantalang ngayon, nagpakita na raw siya ngayon. Tingnan nyo, nagpakita, ibinida yung 1.3 trillion ng Sa DepEd. unang public appearance nga ni PBBM ay binigyan niyang highlight yung over 1 trillion peso budget ng education sector ngayong 2026. Kabilang na nga riyan itong sa TESDA na online skills passport. Dito ay parang one-stop application or one-stop app Ibinida yung budget na kanila ding ibubulsa later on. Yan, ganyan sila. Well, anyway, ano nga ba kasi ang nagawa nitong si Marcos Jr.? Tingnan nga natin, ano ba talaga nagawa niya? Isa-isay natin anong ginagawa ni BBM that no one else in the history of this government has ever done. Number one, in the spirit of transparency and accountability, nagtayo ng ICI. Palakpakan. Palakpakan. Investigation, corruption. Diba? Tapos anong gagawin ng ICI? Yung mga quote-unquote findings/hidings. Ibibigay sa ombudsman. Wow! Ombudsman! Wow! So, titingnan mo si Boying, parang, di ba, parang may halong Chiquito at Fernando po. Di ba, magsama mo? Diba, ano problema ko? Lawyer, dating Department of Justice, di ba? Secretary. Ano problema ko kay Boying? Hindi naman to personal boss. Ang Anak problema ko lang ito. One, ang ombudsman dapat hindi political. Yung pagkatao niya, prinsipyo niya, hindi politics, kung hindi justice. Eh, nangyari nung DOJ kayo, sir? Wala eh. Justice na lang ginagawa natin. Nangyari nung sekretary kayo, sir? Nangyari. Eh, yung anak nyo nahulihan ng kush. Gramo-gramo daw kilo-kilo daw Ano nangyari? Nagkaroon ba ng fair, transparent accountability para sa anak nyo? Balita ko, absuelto daw At least nakuha niyo yung supporters ng mga compassion for medical marijuana, di ba? Pero, di ba, dapat kapag Secretary of Justice, wala ka dapat kinikilingan. Kahit sarili mong anak, kita namin that the law bended para sa anak nyo po. Bend the Political. law. In nature yung galawan. And last pinaproblema ko sa former DOJ, now ombudsman, ang pinaproblema ko, political animal Kapatid, politika, Kapatid, pamilya, papogi. Cavite, di ba? Angkan Oh, not to mention, yung ginawa nila kay Bong Revilla, ineliminate nila kasi threat yan sa kanilang lugar. Loyal sa Cavite. mga Marcos Kaya yan nilagay ni Marcos, BBM. Di ba? Kailangan mo kasi ng pitbull. Kailangan mo pitbull kayo. Dumidepensa sa'yo. Di ba? Tapos katabi nun, kapatid, Pogi. O di ba? Si Pogi. Si Pogi. Di ba? Pogi, gumanon sa Minjolo. Ganda. Pero kitang-kita namin, Chief Kitang-kita So, ombudsman na maghahain ng kaso sa Sandigan Bayan against the corrupt politicians and erring public servants. Di ba? Yun yung proseso ng justice natin justice system natin Na anong Sandigan Bayan? Tagal-tagal bago matapos, nagpapalit na ng presidente, hindi pa rin nasasarado yung kaso. At walang pangil ang Sandigan Bayan natin. Bakit? Against plunder Facts! Yung mga hinain na kaso na convict on plunder, ano nangyari? Na-reverse ng Supreme Court. Kay Enrile. Yung kay, kay Jinggoy, natanggal yung Si Imelda, ano nangyari? Napawalang sala. plunder. Wala daw kaso. Yung kay Ramon Revilla, ibalik daw yung pera. Nabalik ba? May nabalik ba? Hindi na ibalik. Yun tuloy na ibalik siya sa kulungan. Ni Kosing may nabalik ba? Di ba tumakbo pa nga? Muntik pa manalo. Buti na lang. Nasawa yung tao sa budots Na tuloy, na recycle tuloy. Yan ang matindi. Anyway, sa ibang usapin naman ay ito daw si DOT Secretary ay pinatatanggal daw yung kanyang mukha, kayo naman, wag naman kayo masyadong atat. Ayan na nga, hindi pa nga siya tapos. Kasi ang susunod pala niyang gagawin dyan, tatanggalin niya talaga yung mukha niya. Sundan ninyo yung susunod na pangyayari dito. Talagang matatanggal siya dyan at maiwan na lang dyan yung background. Tingnan nyo, panoorin ninyo. Ayun, wala na siya. Natanggal na siya. Naiwan na lang yung background. Hindi nyo kasi inantay. Ayan tuloy. Ito nakita ko itong si former President Duterte. Kanyang na forecast or na predict yung mangyayari sa kanya
pagkatapos ng kanyang termino. May tama, pero merong sablay doon sa kanyang prediction. Tingnan natin na kung ano yung sablay. Kung gusto talaga ng taong bayan maging presidente ako, tatanggapin ko yung I am going to accept the responsibility. But I am the only maybe president who can prophesy. I can project what will happen to be. Kasi open ako masyado at mag-umpisa na tayo ng bagsakan dito. Ako talaga yan. Ako lang yung presidente at the end of my term. Hindi ba nila ako kayang arestuhin o pahirapan? I will go to jail. Oh. Open kasi ako. Tama, masyado. na-predict niya yun. I will go to jail. But that's what I'm doing now. So I have to answer for what I say because I am bound by what I say in this planet. So in the dying days of my administration, I could see that there would be serious cases filed against me. Mapupunta talaga ako sa Muntinlupa. Punta, sigurado yan. Now, ang redeeming factor ko, yung sumunod na presidente sa akin, niya, nakakaawa naman itong gagong to. May ginawa naman ito sa Yan, dyan siya nagkamali. Kasi itong si PRRD, yung isa sa kanyang mga pangako, ay ipapardon niya si Gloria Arroyo. Which Gloria Arroyo refused kasi pag tinanggap niya yun, parang inadmit niya yung guilt, parang ganun. Pero ito kasi, ayan, yan kasi parang ang labas kasi niyan is expected niya na syempre yung susunod na administrasyon, which is siya yung susunod na administrasyon under Aquino, naawa siya or maaawa siya doon sa kasi nagsilbi naman sa bansa, di ba? So, yun yung tamang according to your conscience or according sa yung senses, yun yung gagawin mo bilang susunod na administrasyon. So, inisip niya ng susunod na administrasyon after him ay maaawa sa kanya. Doon siya nagkamali. Kasi walang awa yung sumunod na administrasyon sa kanya. At ano pa yung ginawa? Ano pang ginawa? Instead na ipapardon siya or hindi siya pakasuhan or ipakulong, pinakidnap pa niya. sa bayan, siguro pardon lang natin. Pag Di ba? Diyan siya yan ang mali. deal. Patay na ito. Sakripisyohan ko yan. Pag walang magpapardon sa akin, di pa nga ako, gumaganti na ang mga ulol. Di pa ako nag-umpisa. Doon tatanda ako sa Muntinlupa. Okay na. Diyan siya nagkamali. Kung yun ang babayaran. Hindi siya sa Muntinlupa eh. Kaya nga up to the last minute na nasa bago siya isakay, doon siya sa bago isakay sa eroplano to the last minute, sabi niya, sasama ako kung sa Philippine Court or sa kulungan ako pupunta. Pero yung pala talaga, ang plano talaga ay sa dahig. Ko, okay ako. I will do it and I will go to prison. Grabe, no? Na-predict niya na pupunta siya ng prison. Nagkasablay lang siya doon sa meron daw maaawa sa kanya na susunod na administrasyon. Pero I really cannot imagine, no, na yung inaakala natin, nakakampi natin, yun pa ang gagawa ng mga bagay na yun. Sa totoo lang, mas madali, kahit masakit, mas madali natanggapin na halimbawa ang nanalo ay si Leni Robredo at gagawin yun ni Leni Robredo kay PRRD. Okay yun eh. Mas okay, mas matatanggap pa natin kasi alam naman natin na talagang kalaban niya ni enemy, opposition talaga yan. Pero yung taong tinulungan, kinasak, magkasama sila ng anak ng tatay, yun pa as in, I could never imagine na kaya palang gawin ng isang Marcos ito. Kaya nga wala na kahit sinong Marcos, wala na yan, hindi na pwede yan, hindi na natin pwedeng ibalik yung mga kagaya niyan. O eto, no?
Etong si yung gulo kahapon kung saan nagkaroon sila ng palabas comedy bar na pinaupong Senate President, sharing term at kung ano-ano pa. Abay na nermon pa sa media. People come in and out Kasi hindi niya matakasan yung mga tanong. of session. I was here the whole time. Bakit hindi nyo kino-cover yung aking 3-hour hearing on culture and the arts? Ba't hindi ganito kaigting ang inyong interest? Pag ganyan ka na sa taong kausap mo, pikon ka eh. You are showing your emotions. Kasi on the establishment of the Department of Culture. That's my passion. Bakit? Bakit? Bakit pag, sige, oo. Bakit pag sa Pagalitan yung mga media pero hindi mo maano yung anak mo, no? kultura o pati na Yung anak mo pa ang magtuturo sa'yo na, Mama, halika, tignan natin yung punta tayo doon sa Dolomite Beach. Oh, kasi bago yan, paiimbestigahan daw nila yung Dolomite Beach. Abay, dinala ni Leandro, yung kanyang nanay sa Dolomite Beach. Aba, magandahan pala. Ibig sabihin, ganun ka pala. Nagsasalita ka na hindi mo naman napuntahan, hindi mo naman nakita ng dalawang mata mo at naranasan para ma-appreciate mo yung isang bagay, nagdadakdak ka. Nung napuntahan mo, naamoy mo, sariwa yung hangin, may mga fish, may mga ibon, mga turista. O ano, na-appreciate mo. Tapos ngayon, sesermonan mo yung media, palibasa, hindi mo masagot. Kung ano yung palabas ninyo, yung comedy show ninyo. sa climate change o pati na rin sa ekonomiya, hindi pag politika, that's your pakinggan. Politika yung pinaggagawa nyo kahapon eh. Ano, magpapa-ipokrito na pag-uusapan climate change, politika yung ginawa ninyo kahapon. Minsan tatanong, bakit tayo? Ba't gano'n ang interest na? Puro lang politika. Ito pa yung Puro na lang politika. Yun na nga ginawa nyo kahapon eh. buhit ng tinatawag ng bansa. Anyway, Oh. In another interview, makikita mo yung kanyang mata. SB Soto said Mata nang hindi makasagot. term sharing but they have plans to install you as SP before your term ends. wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Ma'am, was there really an you're offer from okay the if minority ever na na maging ganun na SP yung ka? mangyari? Tatanong ko muna, ay ano mo dito dapat ang ating impormasyon ay first hand. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? By the minority? Recently daw po. Was there really an Kasi ang sabi attempt? po ni Senator Soto and Senator Lacson, tinap daw po kayo to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Ay, oo naman, ma'am. Dapat alam mo na yun. Oy, kayong nasa minority, wag niyo yung offeran to. Kaya nyo naman. Yung totoong nasa minority, yung kayo-kayo na magkakasama. Wag niyo yung offeran to kasi ito, offeran nyo. Bata rin nila yan. Kasama rin sa majority. Nakita nyo kung gaano siya kadaling mahawakan. Walang-wala, malayo ito sa kanyang anak. Tignan nyo yung kanyang anak. Yung kanyang anak lalaban kahit to the point na tinatakot siya. Anong sabi? Hindi ko gustong mag-abroad, sabi niya. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakiusapan ang aking ina. Ginagamit yung kanyang ina. Pinapatigil siya through his mother. Pero hindi pa rin tumitigil ito. Ang layo to sa kanyang nanay. Ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kaysa tuluyan kung ilabas ang ebidensya tungkol sa mga propones ng mga maanumalyang DPWH project. Gusto nilang ma-erase sa usapin ang Cabral Files, yung flood control, DPWH, kasi hawak niya talaga. In fact, higit pa sa Cabral Files yung hawak niyang ebidensya. Ito po ay usaping kickback kasi nakita nyo naman nung ginawa niya kay Bong Revilla, di ba? Kickback ang pinag-uugatan. O kung ilalabas ni Levista ito, usaping kickbacks, ang dami pala nilang tumanggap ng kickback.
marami silang masasagasaan dyan. So, yun yung ginagawa. Pinapatahimik siya pero hindi siya nananahimik. O, ayan. Ito po ang kanyang kabuuan ng kanyang sulat. Umaasa siya na magsasalita sila Bunuan. Pero I don't think so. Baka maaariglo itong si Bunuan na to. Nagkiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, huwag mong sabihin hindi ito totoo para hindi ko pangalanan ang mga kasamaan mo. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ng katotohanan. Hindi ko ibig sabihin doon lamang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin. So, antabayanan natin yan. Walang ibang-iba ito sa kanyang nanay. Buti na lang. Hindi nagmana sa kanyang nanay. Anyway, sa usaping traidor, ito, nilaglag din nila pagkatapos nilang gawan-gawan or pagkatapos nilang gawing aso sa Quadcom hearing kung saan may paiyak-iyak pa kuno ito. Ituturo lang yung mga Duterte. O ayun, sa hulit-huli, nung hindi na siya kailangan, ayan, meron siyang murder case at arrested na siya. Ganyang klase yung amo ninyo ngayon. Magkaibigan kayo ngayon pero later on, nakita nyo naman ginawa kay VP Sara, kay Attorney Vic Rodriguez. O ngayon, nakita nyo mga ilang gabinete niya like nasa na si Lucas Bersamin. Maybe siguro pinabakasyon, tumahimik ka lang muna dyan. Si Zaldico, hindi niya na kaya ng tumahimik kaya nagsalita. Bantayan nyo si Bunuan. Pag hindi na yan lalabas, hindi yan maaring kasuhan nila pero absoluto din. Basta ganyan yung klaseng tao nito, traidor. Kahit anong sakripisyo ang gawin ninyo dito, later on, nakita nyo yung ginawa niya kay, dati, merong convoy yan, si Torre. O ngayon, nagbabike na lang. Natanggalan ng kanyang 4 stars. So, wala na. Naging taga-walis na ng kalsada. Kasi yung ginagawa talaga ng administrasyon ito, lahat, no? Kahit na magmukha silang bobo o kaya totoo talaga silang bobo, makalusot lang yung kanilang boss amo. Office of the Secretary General have the right not to accept an impeachment complaint just because the chief is out of the country. That is a Pinag-usapan natin dito yung hindi nila pag-accept doon sa filing of impeachment ng grupo nila Mike Defensor, Chavez Singson, Attorney Topacio. concern that falls squarely Tingnan mo yung sagot. Kabobohan na yung sagot. That is a concern that falls squarely to the judgment of the Secretary General. Of course, I To totally the judgment? agree that that is ministerial. Ministerial, tapos sabi mo judgment? However, during the time that the same is being filed, she was out of the country on official business. And the one next in line refused to exercise judgment over Hindi pwedeng the mag-refuse. matter. But Ministerial nga eh. this is dangerous. What if the Secretary General goes on vacation for 3 months, is in a hospital for 6 months? No Filipino citizen can file an impeachment complaint against any impeachable official because ganun po ang lumalabas dito Why is it now dependent on one person? It is Kaya not nga. actually dependent on one person. It just so happened that she is not physically present and the one next in line refused to exercise the judgment. Bakit siya magre-refuse? Wala siyang karapatang mag-refuse kasi ministerial duty yan. And I think what But is does it make pertinent it there, dependent on people? Ang point dito is this. They should not have any discretion. It's ministerial. They should not have an opinion on the matter. That's the point I'm saying. The Secretary General has no right to make decisions on anything regarding that. Yun. Kaya, nawala yung impeachment filing nila Mike Defensor. Malakas sana yun. Hindi nila pwedeng lusutan yun kasi dadalo yung mga pro-Duterte dyan. Pero yung nangyari, under Jet Nisay, ay Andre De Jesus,
Yung mahina, kunwa-kunwari, tapos yung pangalawa, kunwa-kunwari din. Wala doon yung filing of impeachment ng pro. In short, sila-sila din lang yan. So, kung ito mainstream media ito, Karen Davila, alam naman natin na yung historically ganito yung mga to. Pero kung siya mismo, naiintindihan niya yung ginagawang kamalian, paano pa kaya tayo, di ba? So, malinaw na hindi bulag ang taong bayan. Even the media nowadays, kini-question din yung mga kabalbalang ginagawa ninyo. Isa nga sa mainit na usapin dito is yung yung sagutan nila Marcoleta at nitong si Kiko Pangilinan. Dahil marami talaga ang nabubulag at hindi talaga naiintindihan yung usaping South China Sea or West Philippine Sea. Ito nga, in-explain ng isang engineer sa atin. Ito, layman's term na explanation pa lang ito. Hindi na ito yung mga very technical kasi pag nakikita natin nagdidiskusyon yung mga senador to senador, abogado to abogado, medyo mahirap intindihin yung kanilang mga lengguwahe. So ito, simplihan na lang natin. Tingnan natin. Magtagalog na lang ko para masabtan sa uban, no? Because meron kasi tayong batas kung saan merong archipelagic baseline of the Philippines. Opo, RA 9522. Itong batas na to, dito natin makikita yung baseline, yung point, yung reference point kung saan magsisimula tayong magbilang outward para ma-measure natin yung 12 nautical miles ng ating sovereignty, 24 nautical miles ng contiguous zone, at 200 nautical miles for the exclusive economic zone. So, sa loob ng batas na yan mga calls, merong ganyan. Nakikita nyo yan, merong latitude, longitude. Oo, distance to the next point. Merong mga labels, o importante may labels, may pangalan kung saan yung point na yan. Because yan po yung baseline, yung reference point, coordinates, tulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Yan, sinasabi ni Marcoleta. Kailangan nating i-identify yung baseline muna, coordinates. Intindihin natin. Bakit mahalaga yan? Talagang mahalaga yan para alam mo kung ano yung pinaglalaban mo at saan mo mismo makikita sa mapa yung lugar na yan. Ganito yung itsura niyan kapag nakikita nyo sa mapa mga calls, para klaro. So calls, talking about those reference points, no, ito po yung itsura niya sa mapa. Ito yung mga coordinates na yun na makikita natin sa batas. Kapag na-plot mo na siya sa mapa, ito po yun. Ibig sabihin, from this reference point, outward, dun ka magka-count ng 200 nautical miles palabas para makuha mo yung exclusive economic zone mo. Dun ka din magka-count outward ng 12 nautical miles para makuha mo yung sovereign area mo or sovereignty mo. Ganun po yun mga calls. Now, mali ang sabihin mo na say for example, nagkuha ka ng reference point dyan sa point 69, tapos nag-count ka outward, tapos andito yung 200 nautical miles mo. Hindi ibig sabihin na straight na yan hanggang doon, tapos ito yung buong karagatan mo, hindi po ganun yung pagka-count mga calls, mali po yan. Bobo lang nag-isip. Always kang babalik sa reference point mga calls. So ang mangyayari, kung dito ka nagsimula ng reference, ganyan ka, 200, dyan, 200, dyan, 200, 200. So, ang magiging itsura ng boundaries ng EEC mo ay magiging ganyan mga calls. Ganyan. Hindi ibig sabihin na i-straight mo doon, tapos ito na yung buong karagatan mo. Mali po ang interpretation na yan mga calls ha. Maling-mali po. Because you always have to go back to the reference point. Kaya nga ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, alam natin kung saan ang mga points na yan. Okay? Another issue na mahalaga para mas maintindihan natin, gaano ka-importante yung sinasabi ni Rodante Marcoleta ng mga boundaries. Say for example mga calls, itong Spratly Island, sinasabi natin na atin. Magtagalog na lang ko para masabtinain. Tapos nag-count ka kung dito ka nagsimula ng reference, ganyan ka, 200. Points na yan. Okay? Another issue na mahalaga para mas maintindihan natin, gaano ka-importante yung sinasabi ni Rodante Marcoleta ng mga boundaries. Say for example mga calls, itong Spratly Island, sinasabi natin na atin. Ito assumption lang ha,
Okay, sabihin natin na hanggang dito yung ating 200 nautical miles. Masasabi mo ba na lahat or kabuuan ng Spratly Islands are part of our EEZ? Hindi. Di ba hindi? Meron pang mga isla dyan na kailangan nating i-consider. Part ba talaga siya ng ating EEZ? Na-define ba natin yan? Nasa batas ba yan? Meron bang coordinates tulad ng Hindi. mga ganito? Di ba wala? So those are the things that we need to consider para malaman. Pero, alam nyo, yung mga banda dito, yan, mga banda dyan, andyan din yung Vietnam. Nalagyan nila ng coordinates yung sa kanila. Alam nyo, sinubmit nila yan sa UN. Tayo, wala tayong sinasubmit hanggang ngayon. Including yung arbitral ruling ng 2016. Wala din. Including yung maritime zone law na ginawa ni Tolentino. Wala ding submission. Pero yung other countries like Vietnam, nag-submit po sila. Kaya po sila nare-recognize eh. Malaman natin kung atin ba talaga yan at kung saan sa mga islang yan ang atin o hindi. Alam mo kung bakit? So ngayon sasabihin mo, ay hindi engineer kasi nga sinabi na di ba atin na yung EEZ na yun. So atin na yan lahat ng mga islang yan. Hindi po, mali po. Because ang EEZ, Exclusive Economic Zone, is not the same as our territory. Hindi po. Ang territorial sea natin ay 12 nautical miles lamang from those reference point. Okay? Malinaw. Tingnan nyo to para mas klaro. Okay? Calls, ito yung baseline. Yung Yan, mga yan. reference point na nakita natin sa mapa kanina, yung pula. Okay? Ito yung baseline na nasa batas natin. Agress ka pa eh. From that baseline, 12 nautical miles hanggang dito, iyan ang ating territorial sea. Yan lamang po ang ating sovereignty. Yes, mga calls. Yan lang ang ating national space, territorial sea, hanggang dyan lang. Yan na, malinaw. 12 nautical miles from doon sa coordinates, starting from here hanggang dito. Atin po talaga yan. Wala nang debate dyan. Atin talaga yan. Pero yung EEZ, from here to here, hindi po atin yun. Ano naman itong contiguous zone? Ito yung 12 nautical miles after ng ating territory. So parang buffer siya mga calls. Alangan naman, babantayan mo yung territory natin hanggang dyan ka lang. So pwede kang magbantay dito sa contiguous zone. Pwede mong i-enforce ang mga batas natin, pero hindi na po yan part ng ating sovereignty. Oo, in short, pag merong nangisda dito sa bandang contiguous zone hanggang dito sa may EEZ natin, hindi natin sila pwedeng pagbawalan. Kahit hindi mga Pilipino yan, kahit Vietnamese, Chinese, pwede silang mangisda dito sa contiguous at dito sa EEZ. Yun po nangyari. Kaya nga ang question ko nung merong mga 21 na seafarers na nandito sa ating EEZ zone, which kahit sino pwede makapasok dito sa EEZ zone na ito or EEZ na ito, nasaan yung Coast Guard natin? Hindi ho ba ang nag-save sa kanila, nakapag-save sila ng 17 lives na nasa EEZ natin, EEZ, na kahit sino pwede makapasok, nasaan ang Coast Guard natin? Hanggang dakdak lang. Si Tariela na ganito, ganyan. Pero mas marami siyang time mag-post sa social media kaysa mag-save lives. Magkaiba po ang sovereignty sa sovereign rights. Ngayon, sovereignty atin yon. Rights lang yon. Everybody has the rights. Mag-fish, dumaan. 24 nautical miles is the contiguous zone. Hanggang sa 200 nautical miles, yun yan po yung ating exclusive economic zone. Sa mga matatalinong bobo dyan intindihin nyo to. Hindi po siya part ng ating sovereignty. Pero meron tayong tinatawag na sovereign rights. Yeah. Ano po yung kaibahan nun? Sovereign rights, mga calls, ibig sabihin, meron kang karapatang i-utilize at gamitin ang lahat ng resources within this area. Yep. Pero hindi po natin yan territory. At yan po ang dapat hindi po atin ito. nating naiintindihan. Because this whole space
is already an international airspace. Hindi na po natin yan pag-aari. Pero meron tayong karapatang i-utilize ang mga resources. Kaya nga sinasabing disputed. Kasi marami tayo dyan mga bansa na nagkiklaim na atin yan. Pero hindi natin masasabi na exclusive na atin to kasi atin lahat. Including China, including Vietnam, Indonesia, Malaysia, Taiwan. Within these areas. Kaso, yung mga iba kasi na EEZ, anong ginawa? Like Vietnam, anong ginawa? Nilagyan nila ng airstrip. Nilagyan nila ng kung ano-anong mga struktura. Kasi kaya nilang lumaban. Meron silang advanced military ship. Tayo, wala. Nga. So para mas klaro, ayan, i-post nyo na lang kung gusto nyong basahin. Ano ang kaibahan? Ayan, yung ano dyan. Habang tayo ay, kayo pala, sila. Kundina sa China. China. Lahat ng gamit natin China. Pagkain China. Lahat. Ini-import natin China. In fact, tayo po ay napag-iiwanan. Nakita ninyo, nag-meeting si Trump at saka si Xi Jinping. Bago niya ka-meeting si Xi Jinping, ka-meeting niya si Putin. Nag-meeting yung tatlo. Tayo, ayun, hate China, anti-China campaign. Hate ng napag-iiwanan na po tayo. Kagaya lang nito. Tingnan ninyo. Wala tayong mga ganito. The idea of getting around on a flying car seems possible only in the distant future. But in China, that reality may not be so far away. Wow. The government is encouraging the growth of what it calls the low-altitude economy. Aircraft that fly below 1,000 meters. This EHang electric vehicle is the first in the world to be certified by a national aviation authority for commercial use. Dumating na yan dito sa Hong Kong. Hindi malalayong panahon, talagang magiging isa na ito sa service ng ng mamamayan ng China. Gradual popularization of low-altitude flights. This type of air taxi will become widespread. It will become a daily mode of transport. Tandaan nyo yan widespread, excluding Philippines. A lifestyle to enjoy. It takes off and lands vertically, no runway required. And in this case, no pilot. That means I can try it myself. Wow! The interior is simple. Two seats and a navigation screen. The route is pre-programmed. In case of emergency, there's a button I can press to communicate with the operators on the ground. Wow. And a small fire extinguisher. But before I could ask about a parachute, Here we go! I was off. Galing, ha? Going up. Wow! I'm not gonna look down. If I can look down. Grabe. This air taxi can travel at speeds of up to 90 kilometers an hour. 90, for bilis ah. 130 kilometers. It's quite a view. But 90 to 130. a little unnerving not having controls. The company says automation reduces accidents caused by human error. Tama. Automation, paano pag hindi ka magaling? But if you prefer to drive, I'll try to teach you how to fly this in less than a minute. there are other options. The firm AirRidge is waiting for regulatory approval for Pero pag ikaw mag-drive, kailangan may license ka niyan. its land aircraft Kasi kailangan pag-aralan mo. which can be automated or controlled using a Grabe itong sasakyan na yun, oh. Nasaan na yun? drive Sasakyan na yun? approval for its land aircraft carrier, Ito, oh. Futuristic. which can be automated or controlled using a driving stick. The flying vehicle is stored and Flying vehicle pala to. transported inside this van. The ground Ay, unit akala ko ito. You can store it in your own personal parking space. You can drive it with your own personal passenger driving license to say some. Ilalagay mo sa sasakyan, oh. Yan, oh. Ibig sabihin, pwede kang dalhin mo sa dagat, ayan, tapos ilabas mo yung aircraft mo. Scenic sites, and you can Lipad na. charge it. Use this ground unit to charge the aircraft for up to 6 times, so you can fly freely without worrying about the infrastructure. and the cost. One of these will set you back $300,000 to $400,000.
$300 So to far, $400,000. Wow. EHang's Pangmayaman. biggest customers are tourism companies and governments using them for policing and firefighting. But experts say this is just the beginning. As long as you can conquer your fear of heights, the sky's the limit. Yung si Sir Kicks, yung vlogger sa Pilipinas, may invention siyang ganito eh. Yun yung dapat suportahan ng gobyerno. Kasi alam na nila yung mga mechanics ng ganito eh. In fact, hindi lang to sa China ha. Ito po ay kanila pong pinalabas din sa Dubai. Nako ho. Has showcased its latest innovation in Sa Dubai. demonstrating a modular aircraft that its creators say makes flying as easy as possible for ordinary people. Asia's largest flying car manufacturer, A-Ridge, presented its X3FM module with a flight demonstration over the Emirate. There is more details here. Grabe ah. The Chinese modular Airridge X3F, described as the air module of a land aircraft carrier, performed takeoff and landing demonstrations in Dubai, with spectators gathered to witness the presentation. Wow. Technicians prepared the drone-like vehicle for flight as a visitor climbed into the cabin. The aircraft then lifted off, flying over Dubai's skyline, including views of Palm Jumeirah hotels, before landing back at the demonstration site. We design our land aircraft carriers, utilize the latest technology and proprietary technology in terms of the powertrain, battery, flight control, and a control system. Wow. To Kinonvert ko 15.8 million allow the pesos. flying experience 15.8 million pesos. to be as easy as possible for ordinary people. Kaya ng mga buhaya to eh, mga contractors at mga yung mga may kickbacks diyan. The vehicle is designed together with a car included in a compartment that solves transportation, refueling, and storage problems. The modular approach allows the flying component to detach and operate independently while being transported by a ground vehicle when not in flight. Wow, grabe. It are also designed together with a car. Actually, we're included in its rear compartment so that it will solve the transportation, refueling, and storage problems, which is a tip. Pricing for the Gulf region Kasama has yung yet to be sasakyan niya. determined, but companies said within China the vehicle is aimed to be priced at less than 2 million yuan, approximately $270,000 US. In terms of licensing requirements, the aircraft can be flown with China's easiest category of pilot license called lightweight sports aircraft, which can be obtained in around 2 months. Wow. So in China, there was different category of the flight pilot driving license. And for this particular product, it actually can be flown with the easiest level or the easiest category of pilot license, which is called lightweight sports aircraft. That license actually can be obtained currently under in around 2 months. Galing. Wala The akong Dubai masabi. demonstration marks Airridge's push into international markets, showcasing the technology to potential customers in the Gulf region. Wala, mapag-iwanan na tayo niyan. Tayo, may iwanan na lang na merong grudge, hatred sa China. Or maiwanan tayo na panay politika na lang. In fact, ito yung mga iniidolo ng mga tanga, mga bobo, na nag-aral daw sa UK. Tapos, pagbalik ng Pilipinas, congressman na. The time na ma-refer na sa Committee on Justice yung namang impeachment complaints versus VP Sara Duterte, would you also... I'm not going to be commenting Pag-iiwanan tayo ng politika. on any impeachment complaints for anyone for the time being. Kung one of the offenses discussed in the impeachment hearing... Sir, kakasabi ko lang hindi ko pag-uusapan ang impeachment and anything to do with the topics or anything spoken about on the Committee on Justice hearing. I am recusing myself from anything and everything. So if it was mentioned in the Justice Committee hearing, I will not be commenting on it. Well, not directly related So, to the impeachment complaint, but with the BBM parametric Yes, sir. on the PCI, your district and the former speaker's district are the districts that got the highest share. So I'd just like to get your response. I'm actually glad you brought up that topic. Number one,
That was a initiative of the executive. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa Paanong wala? Kayo yung kumukontrol ng budget. pag-allocate ng kahit anuman na Kayo amount nga may control eh. doon. Bilang isang mambabatas, Kayo bilang pa rin yung may say doon. isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects Sisihin mo pa yung mga mayors. all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Prerogative nga ng executives, pero kayo nga ang, syempre hindi naman makikita ng executive yan kaagad eh. Or maybe, under the supervision of the executive, kayo ang magbibigay ng allocables, mag-allocate ng ganito ganyan. Kayo, ganito kasi yan, executive, legislative, tapos sa baba. Presidente, congressman, senator, tapos sa baba. Ibig sabihin, hierarchical yan. Hindi mo po pwedeng sabihin na, hindi, kasalanan ng mga ano yan. Nasa baba. Hindi po, labas po kami dyan. Sino ginagago, tinatangan ninyo? So with regards to that, you will probably Oh, pa-English ka, wrong grammar ka naman. Anong with regards? With regard po, walang S. Ay, nako. Nag-aaral ka pa man din sa UK, pa-English. Tapos, wrong grammar ka naman. have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the project. Oh, napipipi ka na. Nangyari. Napipi ka na. But again, with regards to the rest of your Ano, ang statement, kulit I mo think talaga nung with regards. With regard. Without S po. Sabagay, hindi naman importante yung perfect na English, di ba? Lalo na sa atin. Hindi importante yung perfect na English. Ang importante, perfect na pork barrel na maibubulsa ninyo. Yun lang ang importante sa inyo. Ay, nako. Sandro. At saka ito, syempre, ano pa importante sa inyo? Ito. Yay! Yay, Sandro! Party! Oh, yan o. Party si Sandro. Yan ang importante sa inyo. Ang gastusin, lustayin ang pera ng taong bayan. Pero alam nyo, at the end of the day, kahit anong kabalbalan, kagaguhan ang pinaggagawa ninyo, yung kagandahan, mabuti. Ang mabuting tao pa rin ang mananaig. Ang kagustuhan ng Diyos pa rin ang mananaig. Kagaya nito, nakita ninyo, akala ninyo kung sinong perpekto. Magpa-file daw ng cyber libel sa mga kasamahan natin, pero na-dismiss. Ni Senator Rizal Ontiveros laban sa mga individual at vloggers na sinasabing nagpakalat ng video ng whistleblower na si Michael Murillo o alias Rene. Base sa reklamo, sinabi ni alias Rene na binayaran umano siya ni Ontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo sa Senado laban sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilya Duterte. Kabilang sa mga nireklamo ng senadora sina Attorney Ferdinand Topacio at ang mga vlogger na sina Byron Cristobal alias Banat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Crisette Kipitu, Jay Sonza at Alex Testor o alias Tio Moreno. Matatandang sinabi ng Taveros na hindi lamang ito kaso ng fake news kundi sa pag-atake rin sa mga testigong naglakas loob magsalita sa kabila ng takot pero ayon sa dokumentong ibinahagi ni Attorney Topacio. Nakikita ninyo yung irony dito. Nag-file siya ng cyber libel sa mga taong ito. Proposing na fake news sila. Na-dismiss. Ang tanong, sino ngayon ang fake news? Kasi na-dismiss eh. Ibig sabihin, hindi pinanigan ng korte na fake news yun. So, kung nag-file siya ng fake news laban sa mga taong yun at dinismiss ng korte, edi ikaw na yung fake news. Ganon. The irony of life, ika nga, lahat ng mga yan babalik. At sana nga nawa, unti-unti na rin matutupad
yung wish ni Cara David, sino kayang susunod?